Hey guys, what's up? Manipasyon with you today. Ayan, magandang gabi muna sa inyong lahat. Even before natin umpisa, na pag-uusapan natin ngayon, which is, no, nadulas. Nadulas na si Senator Amy Marcos. Sabi niya na meron, no, na ito daw, mga himalang budget na ipinapasok ng BICAM. Mukha raw fundraising dahil ang target ng mga gustong masipa si VP Sara is 1 trillion pesos. So, ayun na nga, di ba? Imagine niyo, 1 trillion pesos. Mapapasana all ka na lang. So, 1 trillion pesos. Diba? Ayon nga kay Senator Amy Marcos, yan nga daw ang mga galawan dyan sa BICAM, parang fundraising na. No? Para makalikom, di umano, ayon sa kanya, ng 1 trillion pesos para lang ma-impeach si VP Sara. Imagine niyo. Parang the last time na salita si Senator Amy Marcos, sabi niya, pinondohan si Senator Amy Marcos ng ilang daang milyong piso para lang siya ay pabagsakin. At the same time, ganun din, mas malaki nga daw ang budget sa mag-amang Duterte. No? Kay PRRD at saka kay VP Sara. Imagine niyo, nag-i-invest ang mga kalaban nila sa politika ng ganyang kalalaking pera. At ang nakakatawa dyan, ultimo, si Bangag Jr. walang magawa para protektahan man lang ang kanyang kapatid. Even once, may narinig ba kayong magsalita siya na wag anuhin yung kapatid niya, si Senator Amy? Ang laging nagtatanggol between sa magkapatid, walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Diba? Hanggang sa punto na to, naniniwala pa rin siya na inosente ang kanyang kapatid at walang kinalaman sa lahat ng kabulastugan. So parang nangyayari tuloy kay Senator Amy Marcos, sorry to say this, Sen Amy, para kang nagbe-babysit ng kapatid. Parang yung kapatid mo ay hindi presidente ng Pilipinas. Wala ka nang ginawa kundi ipagtanggol si Bangag Jr. Anyway, alika, pakinggan natin na naging sagot dito ni Senator Amy Marcos. Third impeachment complaint against VP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw itong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, itong budget gagamitin for the impeachment? 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin Para pambayan. Oo. Alam mo, daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been marites. Mamay dun sa third impeachment. Diba nga sabi nila, pag may if there is smoke, there is fire. Diba? Ano ibig sabihin yan? When there is smoke, there is fire. Sa napakahabang dekada, no, na nakaka-witness tayo somehow ng mga budget hearing. First time sa history na maglagay sila ng 1 trillion budget para sa DPWH. Samantalang nag-ooperate naman ang mga previous president na hindi ganyan kalaki yung pondo ng DPWH, and yet merong mga accomplishment.
Lalo-lalo na itong panahon ni PRRD. Half of it, or most probably a part of it, is nag-start sa panahon ni Pinoy. And he continued it. Yun yung naging maganda kay PRRD. Pero umabot pa ng 1 trillion or mahigit sa 1 trillion ang budget ng DPWH ever sa panahon ni Pinoy o kaya ni Gloria o kaya nito ni PRRD. Hindi pa ba kayo nagtataka at hindi nyo na ba tinatanong mga sarili? Eh kung totoo man yan, yung halagang 1 trillion, hindi na ako magugulat. Alam nyo kung bakit? Tingnan nyo yung nag-file ng third impeachment complaint. Pare, religious group. Diba? I'm very sorry to say this, pero ganyan ba kayo katatanga, Father? Tapos ano sinabi rito, we believe VP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not bear false witness. Eh, puro kayo yan eh. Diba? Especially yung last part, thou shall not bear false witness. Hindi ba kayo kinikilabutan sa mga sarili ninyo? Kaya nyo bang patunayan yung sinasabi nyo, thou shall not steal? Kaya nyo bang patunayan, thou shall not kill? Kaya nyo bang ilabas kung sino ang mga pinapatay o pinatay ni VP Sara? Anong personal knowledge nyo dyan? Anong basis nyo? Yung hearing ng Quadcom? Ng good governance? Sure yan, basura ang bagsak niyan. Oh. Ano sabi ng mga kababayan natin sa mga nag-comment? Tignan natin yung mga comment nila. Even before natin tingnan yung impeachment complaint na pinasa ng mga paring. Ano sabi ni Midself? Kayo yung pare nung panahon na kinondena si Jesus Christ. Wala kayong ebidensya makondem kayo. Pare ba talaga kayo, Damaso? Sabi rito ni Dance 3142, yung galit nila sa ama, dinamay pati anak, walang kasalanan ang anak. Sabi ni Dylan Tattoo, pagmumukha pa lang ng pare, hindi na pagkakatiwalaan eh. Baka may sports car na rin yan o kaya mga koleksyon ng Rolex watch. Naalala nyo ba yung controversy ng mga pare ng panahon ni Gloria Arroyo na binigyan ba ng Land Cruiser o Pajero? Alam mo yung simulang nalaman ko yun. OFW ako nun. Simulang nalaman ko yun. Hindi na ako nagsisimba pag Pilipino ang pare sa Dubai. Nasusuka ako sa mga ganun. Sabi rito ni Alfelo B. Guya, bilang Katoliko, nakakawalang respeto itong pangingialam ng simbahan sa Estado. Oo. Ako para sa akin may karapatan sila kasi botante sila. I'm not looking at them as the representative ng simbahan. Pero, nung nag-author sila ng mga ganitong salita, ano ba talaga kayo? Nag-file kayo dyan bilang mga pare o nag-file kayo bilang mga botante? Diba? Tsaka ang tanong dyan, if you're filing that, anong legal standing ninyo? Bakit kayo greatly affected? Diba? O, ano sabihin nyo? Kasi taxpayer kami. Guys, hindi ka basta-basta nagpa-file ng kung ano-ano without even legal standing. Ibig sabihin, dapat pag nag-file ka ng mga kaso, it's either you're interested dun sa case, you will be benefiting dun sa case, or you're one of those grieved party. Hindi ba? Anong sabi ni Riza G? Father, huwag mong dalhin ang pangalan ng reliyon, ha? Huwag mong dalhin ang community ng Katoliko, ha? Ikaw lang ang may gusto niyan, hindi kami. VP po namin si Inday Sara, binoto po namin.
Dahil sabi na Aaron Christian dito, Soriano 9889. Nakakasuka ka, Father Sarabia? Wow. Wow to you, ika nga. Sabi rito ni Quadruple 8LR, masama po ang magbintang sa kapwa na walang ebidensya ayon sa Biblia. Oh, bakit hindi alam yun ng mga pare? Eh, di ba wala nga silang ginawa kundi magbasa ng Bible? Katoliko ako, sabi ni Gloria Lee Basa 6568. Katoliko ako pero nakaka-disappoint, hindi pa napapatunayan pero nahusgahan na nila ang Vice President. Dapat sila ang namamagitan pero sila ang magsasampa ng impeachment. Buti pa ang INC gusto ay kapayapaan. How about ang mga priest at madre kasama pa? Exactly! This is what I'm looking for. O, tingnan natin yan. Tama naman yung sinabi niyan, di ba? Ang INC, gusto nila ng prayer rally para sa kapayapaan. Ito namang mga pare at saka mga madre, they're doing otherwise. Knowing that, here in the Philippines, ang pinakamalaking sect ng Christianity ay Katoliko. Diba? Ngayon, kung titingnan natin, itong details ng kanilang third impeachment, culpable violation of the Constitution and betrayed of public trust by committing blunder or malversation, graft and corruption, and other high crimes. In amassing and converting 125 million from confidential funds allocated to the office of the Vice President. Tatandaan yung mabuti. Okay? Dito sa mga pari na to, sige, pari to, kaya hindi natin pwede ito ang mga tatanga-tanga at bobo, mga putang inang bobobo eh. I hate to say this, ako madasalin akong tao, marespeto akong tao. Pero kung papasok ka sa usaping politika, you have to be ready kung ano sasabihin sa'yo ng mga tao. Una sa lahat, if we're gonna talk about number 1, si VP Sara, nag-present siya, okay, kay Bongbong Marcos at that time, asking for 250 million. Nakita ni Bongbong Marcos kung ano ang laman nun, in-approve niya half of it, which is 125 million. Kung ipupukol nyo yan kay VP Sara, ipukol nyo yan, idamay nyo si Bangag Jr., si E.S. Bersamin at ang BBM. In-approve ni Bongbong Marcos, pinag-aralan ni E.S. Bersamin, in-approve at binigay kay DBM kaya na-release ang 125 million. Kung kaya niyong patunayan na nagkaroon ng conversation of funds, graft, and corruption or plunder, madadamay yung tatlong binanggit ko. Mga cohorts sila eh. Hindi naman mapapasa kamay yan ni VP Sara kung hindi dahil na lang din sa pag-a-approve ni Bangag Jr. Hindi ba? At dahil confidential fund yan, kaya ba nilang patunayan? Tandaan nyo, kung sino man ang nag-aakusa, siya ang dapat magpapatunay. Kaya ba nilang patunayan na yung pera na yan, dinispile ko lang ni VP Sara? Dahil ang DUWAGCOM at ang good governance, hindi nagawa yan. Knowing that, marami silang resources na kaya nilang ma-extract yung details. Nagawa na nga nila sa COA eh. Diba? Pinagpiestahan yung detalye ng confidential fund report ni VP Sara sa public. And because of that, I really hope na itong si VP Sara magsampa ng kaliwat ka ng reklamo sa ginawa ng COA, sa ginawa ng DUWAGCOM, sa ginawa ng committee ni Joel Chua. Diba? Kasi divulging confidential information can cause a national security threat.
Number 2, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust by committing plunder and malversation, graft, and corruption, and other high crimes in amassing and converting 112.5 million from the confidential funds allocated to the Department of Education in 2023. Again, kayo nag-aakusa, kailangan yung patunayan yan. Lalo ulitin ko, even ang mga committee dyan sa loob ng House of Representatives, hindi yan napatunayan. How much more kayo na very limited ang access nyo sa mga confidential information. Culpable violation of Constitution and betrayal of public trust by corrupting and bribing officials of Department of Education. Aba, bakit kay VP Sara niya yan ibibigay? Eh hindi ba inutusan siya ni sa Satanas? Si Kokak ang nag-utos sa kanya na mamigay ng mga sobre. Alam niyo bang sasabit dyan si Sasabit dyan si Bangang Jr. Kaya naiisip niyo ba kung bakit ayaw ipatuloy ni Bangang Jr. ang impeachment? Dahil sasabit silang mag-asawa dyan. You really think ibabaon ni VP Sara ang sarili niya? Diba? Tsaka imagine nyo, going back dito sa statement ni Senator Amy Marcos. Ma'am, dun sa third impeachment complaint against VP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget. Kung iisipin natin lahat, no? Ito lang yan, guys, Kailangan mo ng 1 trillion pesos para lang maipa-impeach mo si VP Sara. Ganun karami. Ganun karami ang kailangan mong bayaran. Ganun karami ang mukhang pera dito sa Pilipinas. Alam mo, pinakamatindi nilang kailangan bayaran dyan para ma-impeach si VP Sara, mga senador. Parang nakita na natin itong playbook na to Naalala niyo yung nangyari kay Chief Justice Corona. Eventually, hindi na patunayan. Diba? Hanggang sa akin, namatayan na lang ng tao sa sama ng loob yung ginawa sa kanya. Kinarma din naman si Pinoy. Yung ginagawa nila kay VP Sara ngayon, ginawa na nila yan kay Chief Justice Corona. Ngayon, kailangan nilang busalan, kailangan nilang tapalan, kailangan nilang padulasan ang mga senador. Kasi tatandaan nyo mabuti, guys. Ilang boto lang ang kailangan nila sa House of Representatives? 1/3 lang. Sa Senado, alam nila na bad trip sa kanila ang mga senador. Dahil nga sa ginagawa nilang People's Initiative. Na gusto nilang mangyari, matanggalan ng power to vote ang mga senador separately. No? Imagine mo ilan ang senador? 24. Ilan ang mga taga-House of Representative na sa 300 plus. Gusto nila unilateral, hindi bilateral. Unilateral, isahan lang. Yung boto ng isa, yung boto ng 24 na senador, walang boses, kumbaga. Nakakalimutan ba ng mga senador yun na ginawa yan sa inyo? Diba?
Tapos magpapasupal pa lang kayo ng pera. Wag naman. Wag naman. Pero hindi na rin guys nakakagulat kung meron mga ganitong rumors na nagpa-fundraising para lang makalikom ng 1 trillion budget. Dahil sa tingin ko rin, I don't know kung yun din ang speculation nyo or observation nyo, by the looks of it, kung sino lang yung maiingay, yun lang ang kaya nilang bayaran. Kung sino yung mga tahimik na kongresista, yun ang hindi nila kayang tapalan. So, kailangan talaga nila ng matitinding padulas. Dahil ngayon, takot na takot yung mga kongresista na ma-identify sila. Alam niyo kung bakit? Baka hindi na sila manalo sa susunod na eleksyon. We are going to campaign na hindi na sila dapat manalo sa mga susunod na eleksyon. Dahil pag nanalo pa yung mga hayop na yan, another 3 years ang kalbaryo natin. Hindi na natin gugustuhin na makita na meron na naman isang attorney Zulaika Lopez, isang Colonel Hector Heraldo, isang Sandra Lee Ong ba yun? Si Ong. We don't want that anymore. We don't want abuse of power. Kaya ako, naiinis nga ako minsan eh. Nakikita na natin may mga pang-aabuso nagaganap. Pero bakit walang pagsampa ng kaso? Dapat ang abuse of power ng mga congressman o senador, no? Lalo-lalo na sa contempt powers nila. Dapat magkaroon ng matinding penalty. Yung katumbas ba, pag napatunayan na meron silang grave abuse of discretion. Yung tipong matatanggal sila sa opisina nila at hindi na mananalo, ay hindi na makakaupo pa. May accessory penalty, nakalimutan ko na yung tawag doon. Perpetual disqualification sa pagtakbo sa kahit anong public office. Dapat yun yung mga yun yung mga nagiging kapalit. Pag merong mga pang-aabusong ginagawa lalo na sa contempt powers. Dapat nare-reprimand din itong mga hayop na to. Diba? Hindi natin kailangan paulit-ulit na magkaroon ng mga ganyan klaseng mga politiko. Lalong-lalo na yung hindi nire-respeto yung karapatang pantao. Agree ba kayo dyan? Anyway guys, again, maraming salamat sa lahat po ng nanonood. Lalong-lalo na po sa mga nagko-comment sa mga post ko. So, in the coming days, medyo magkakaroon tayo ng mga pating pagbabago lang naman. I want netizen participation, lalong-lalo na po dun sa mga masusugid natin mga what we call that, mga viewers, mga yun. Maraming salamat po sa inyo. Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye!